So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito po ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyo pong itinatanong sa akin, inyo pong inilalagay sa comment section. Kaya mga kamanok, everyday, akin po yung tinitingnan, akin po yung nire-revisa kung may nadagdag ba o ano. And syempre, araw-araw ang daming nagtatanong. Kaya mga kamanok, simulan na po natin to kaagad at huwag na natin masyadong palampasin kasi actually, yung ibang mga katanungan talagang nag-e-exert ng oras talagang humahaba kapag mahabang usapin. Anyway, isa lang palaging hinihiling ko mga kamanok, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga recommendations, yung mga sagot ko, yung mga step-by-step process na dapat yung ginagawa, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. So mga kamanok, huwag natin masyadong patagalin to, simulan na po kaagad natin ang ating sagutan. Okay, ang una pong katanungan ay, eto, unang-una, kay Remelisa Salgado. Sabi niya, Idol, pabili ng Jackie Oats. Okay, so sa mga nagtatanong po ng Jackie Oats, sa mga magta-try po nito at gusto niyo pong kumuha dito, so pwede ko pong ilagay dito pag may lumabas pong picture diyan. Okay, hindi ko masigurado kung dito mismo, basta tapusin niyo yung video. May lalabas po diyang picture, hindi ko man alam kung dito, o dito. Basta may lalabas po diyan. Pag may lumabas pong bigla, i-click niyo na lang po yon para po ma-redirect kayo sa seller mismo at makakuha po kayo ng maayos na Jackie Oats. Okay? So, yun lang po ang inyong gagawin. Hintayin niyo lang po, manood lang po kayo ng video, tapusin po ninyo, may lalabas po dyan. Okay? So, Remelisa, sana po ay matapos mo yung video na to. Okay, so pangalawang katanungan galing kay Sakawasa. Ayan, so Idol, anong mga pwedeng pamurga sa manok na herbal or organic? Sana masagot. Okay, pagdating sa pamurga na herbal at organic, yung tipong hindi mo bibilihin sa merkado, yung talagang nandyan lang sa kusina o sa likod bahay o kung ano pa man, pwede po dyan yung number one, yung bunga. Okay, yung bunga ng puno ng bunga. Ang tawag dito bunga Yung betel nut ba ang tawag doon sa English? Basta dito bunga ang tawag doon. Yung pong medyo mura. Yung mura, wag yung hinog na, wag yung kulay pula, yung kulay green pa. Kukunin niyo po yung pinakagitna noon. Okay? Ang aking ginagawa diyan, dibibiakin ko sa gitna. So, hahatiin ko lang yung magkabila. Ibig sabihin, makakakuha ka diyan ng 4 na pieces para sa 4 na manok. Ganun ang ginagawa ko. Kukuha lang ako ng mga bunga niyan. Kung wala dito, magtatanong ako sa aking mga kaibigan at saka pong ibinibigay sa aking mga alaga. Yan po yung natural talaga na makakatulong sa ating mga alaga para ma-deworm sila ng mas maayos at mas natural. Okay? So, maliwanag po tayo dyan So, ano pa yung po pwede? Pwede po ang bawang. Pwede po yan. Ihalo nyo sa painom or inyo pong gayatin ng maliliit, isubo nyo po sa inyong mga alaga. Makakatulong din po ito. So, lagi pong ganun, ang pagpupurga, empty stomach o empty po yung butse, yung balon-balunan bago po kayo magbigay. Okay, so maliwanag po tayo dyan Yan lang po muna ang aking i-advise sa inyong pampurga. Napakabisa po niyan at napaka-ayos. Alright, so next question muna po tayo galing kay Aileen Ubiano. Ayan, so tanong ko lang po, ano po ang gamot sa manok na ang lakas uminom ng tubig? So kapag may manok po tayong ganyan, ibig sabihin sobrang dehydrated po yung manok. Possible, hindi po natin siya nalalagyan ng access sa fresh water every time. Okay? Possible yung manok nyong yan, hindi nyo po lalagyan ng tubig. Yung wala silang ready available na fresh water. Ibig sabihin, kung kailan nyo lang sila gustong painumin, saka nyo lang po sila pinapainom. Kailangan po talaga sa ating mga alaga, lagi po yung may access sa fresh water. Bibigyan ko po kayo ng schedule. Sa umaga, kailangan po nagbibigay kayo ng tubig. Pinapalitan po yan sa bandang alas 9. Pinapalitan din po ulit yan sa bandang alas 12 at sa bandang alas 3 ng hapon. Yan po ang pagbibigay ng tubig sa kanila. Okay? So sa hapon naman, halimbawang alas 5 na ng hapon, tinataob po yung kanilang patukaan o inaalis po yung tubig. Kasi sa gabi po, meron pong mga palaka dyan na dyan sila natutulog overnight doon sa mismong painuman nila. Ngayon, pagka yun po natulog, then sa umagang maaga, aalis din po sila at nainom po ng ating mga alaga
doon po nagsisimula ang pagkakasakit ng ating tandang. Kaya hanggat maaari, sa bandang alas 5 ng hapon, sa hapon, inaalis po natin yung painuman. Kung kailan sila ay nakahapon na sa kanilang TV para hindi po sila makontaminate, okay, sa kanilang tubig na iinumin. Ngayon, sa problema mo na masyadong matakaw uminom ng tubig, make sure lagi silang may access dyan. Okay? Lagi silang may access dyan. Saka lang naman po sila tumatakaw uminom ng tubig kapag nasa cages, wala silang access doon sa mga stone grates. Okay? Pag po sila ay mayroong access sa mga stone grates, gumaganda po ang kanilang metabolismo at hindi po sila nagkakaproblema sa pag-inom ng tubig. Pag po kasi sila ay kain lang ng kain dyan sa cages ninyo, wala silang access sa iba't ibang minerals, okay, ang hanap po talaga nila is tubig, lalo na pag sila inuuhaw, tubig po ng tubig. At makikita po ninyo, halos sumasukan na po sila sa kainom, hindi pa sila tumitigil. So kapag ganun mga kamanok, painumin mo lang siya ng hanggang 10 dips, tapos magbigay ka ng dry feeding sa kanila kinabukasan, okay? Para sa ganun, makontrol mo muna yung tubig. Okay? I-fill mo yung butche kapag medyo maayos na yung texture, saka mo lang tigilan. Okay? Pero pag nakikita mong umiinom sila, unlimited talaga silang umiinom, huwag mong papabayaang uminom ng uminom. Fill mo yung butche, pagkatapos nilang tumuka, pwedeng 10 dips or 20 dips, depende po sa texture ng butche. Para sa ganon, makontrol ng manok yung tamang dapat na dami ng inom lang ng tubig. Okay, tapos, ang gawin mo dyan, ilagay mo muna sa tipi. Hayaan mo siya makakain ng iba't ibang minerals. Sigurado ako kaya ganyan yan, uhaw na uhaw, nangangailangan niya ng iba't ibang minerals galing sa lupa o galing sa nature, kagaya ng damo, bato, na siyang tumutulong para sa magandang digestion ng manok. Okay? So, maliwanag tayo dyan kamamaya. Sana po ay makatulong. Okay, so next question po tayo. Okay, ito galing kay Melvin, P5M. Ayan, pwede na ba sa 2 months old ang 1 day 1 eat idol? Salamat sa sagot. Sa 2 months old, wag po muna. Wag po muna kasi mapapastig po sila ng napakahaba. So sa 3 months old, paisa-isa tayo nagbibigay dyan ng fermented Jackie Oats at ini-start na natin silang bigyan ng 1 day 1 eat. Okay, pero yung 2 months, napakabata pa po niyan. Okay, so saka na po yan pag nag 3 months old or up. Para po sa ganon, hindi po mahirapan yung kanilang panunaw. Kasi po yung 2 months old po, hindi pa natin sila pwedeng pakainin ng dry feeding or yung mga hard feeding kagaya ng mga pellets, ng mga grains kasi medyo mahina pa ang panunaw. Sanay pa sila sa mga crumbles na ganyan o sa wet feeding na ganyan. Okay, pero pagdating nila ng 3 months old, ako nagsasanay na ako, nabigyan sila ng Enerton. Sa 3 months old, nagbibigay na rin po ako ng maliliit o konting piraso ng fermented Jackie Oats. Okay? So, maliwanag tayo dyan. Yung 2 months old, huwag nyo po munang bibigyan. Okay? O huwag nyo munang i-applyan ng 1 day, 1 eat. Okay? So, next question tayo. Ito galing kay Michael Sadicon. Idol, pwede na bang bigyan ng Vitamax ang 3 months old? Thanks sa iyo, Idol. Dami kong natutunan sa iyo. God bless. Okay. Pagdating po sa injectable supplements para sa ating mga alaga, hindi ko po advise na bigyan mo yung 3 months old, masyado pang bata. So, yung mga stages na ganyan, makukuha pa yan sa pagpupurga. Purga, maayos na pagkain, at saka sa stage na ganyan mga kamanok, hayaan nyo munang i-develop ng manok yung kanilang mga structural, structural kagaya ng buto, yung body frame na ganyan, para sa ganun hindi maiwanan. Kasi pag minadali po ninyo ang pagbulto ng pangangatawan sa early stage, maiiwanan po yung framework ng katawan ng manok. At mahihirapan po ating mga alaga pag hindi po na-develop ng maayos yung mga buto nila. Kasi tatandaan nyo, kaya po nakakapag ganito, ganyan, yung mga activities na ginagawa ng manok, nakakalipad, nakakatakbo, diba? Dahil po yan sa body framework ng katawan ng manok, dahil sa buto, sa magandang buto. Napakahalaga po ng buto. May mga breeders dyan, may mga farms na talagang buto lang ang kanilang ifinifeel, hinahanap pag sila ay nag-aalaga ng manok, especially sa mga materyales. Okay? Kahit ako mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, pag ako naghahanap ng isang breeder, tandang manok, inahin, lagi kong unang-unang tinitingnan is yung bone structure ng manok ng tandang. Okay, yung iba,
ayaw nung ganon. Sigurado ako, yung mga ganon, medyo baguhan pa lang sa pagmamanok. Pero pag matagal ka nang nagmamanok, kahit hindi mo na, paano ko ba sabihin, kahit hindi mo na i-rehearse yung manok, mahipo mo lang na maayos, maganda yung buto. Okay ka na, solve ka na. Kasi doon po kumukuha ng energy yung manok eh. Sa kanyang buto. Kailangan heavy bone. Pero kung mamadaliin mo, idol, yung pagbulto ng katawan na hindi pa nauuna yung pag-develop ng kanilang mga buto, sabihin ko sa iyo, hindi yun tama. Okay? Huwag mo munang madiliin. Hayaan mo, pagdating ng 7 months, saka ka magbigay ng injectable supplements na kung ano pa mang gusto mo, hindi kita pipigilan. Alright? So, yung 3 months old, huwag muna. Chill lang muna. Chill. Masyado tayo nagmamadali. Chill lang muna. Hayaan mong i-develop mo muna niya yung kung ano mang dapat niyang unahing i-develop. Huwag mo munang pakialaman. Okay? Doon muna tayo sa pagpupurgas, sa balansyadong pagkain para sa kanila. Okay? So, idol ha, ito ay paalala lamang para sa ganun, hindi tayo nagkakamali, para sa ganun may maayos tayong sistema. Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok, ang ating mga ilang katanungan na sinagot and hopefully, mas marami pang katanungan ng ating sasagutin. Everyday po yan, magtanong lang po kayo na magtanong, hindi po ako mapapagod, sagutin kayo sa inyong mga bawat katanungan. So, muli, this is Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.